Ito pong 2 piraso na single antenna ay napakarami niyang dala na kapag nilapitan po natin, magpo-cross. Kapag isa lang ginamit natin, iikot, manual, na pwede po natin pag-estimate ng lalim at pwede rin po yan sa pamamagitan po ng magnetic wire. Po ay may paghanap natin ng entrance tunnel, exit tunnel, ganoon din po sa saradong tunnel, maging sa sucker deposit. Kaya po ilocate ng atin po 2 pirasong single antenna sa pamamagitan po ng bala. Lahat mga katiits ng atin pong gustong hanapin ay isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga katiits. Ito po yung long range locator, single antenna. Ang pinusuan po ng ating isang katiits mula po sa Sultan Kudarat. Ito po yung long range locator na bala-bala. Kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulocate ng ating 2 single antenna. So mga kababayan, ito pong 2 piraso na single antenna ay napakarami niyang dala kung ikukumpara po natin sa isang tripod antenna. So dito mga katiits, mga kababayan, muli ko pa rin pong ibinabahagi ang 2 pirasong single antenna ay magtuturo ng lokasyon kahit po yan ay napakalayo ng Aura ng Gold, na kapag nilapitan po natin, magpo-cross. Kapag isa lang ginamit natin, iikot, at ito po ay manual na pwede po natin pag-estimate ng lalim at pwede rin po yan sa pamamagitan po ng magnetic wire. So sa pamamagitan din po ng 2 pirasong single antenna, ito po ay may paghanap natin ng entrance tunnel o exit tunnel, ganoon din po sa saradong tunnel, maging sa sucker deposit. Kaya po ilocate ng atin po 2 pirasong single antenna sa pamamagitan po ng bala. Lahat mga katiits ng atin pong gustong hanapin ay may katapat na bala. Kaya naman mga katiits, maulit po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po at demo, kaalaman pa rin sa atin pong mga kababayan na paggamit po ng 2 pirasong long range locator single antenna. Ito po ay bala-bala, at ang ibabala po natin dito mga katiits, ito po yung 24 carats gold ring na siya kung gagamitin bala dito po sa ating single antenna. Kapag 2 piraso po ang inyong pinusuan, isa lamang po ang inyong babalahan, hindi po parehas may bala, lalo na kapag parehas niya siyang gagamitin. Isa lang po yung inyong babalahan. Kung kanan ka, sa kanan mo po ilalagay yung bala. So mga babae, mga katiits, meron pa rin po akong ilulukit dito. Ito po yung Saudi Gold 18 carats. Gamit po natin ang 2 pirasong single antenna na may bala po siyang 24 carats gold. Ayan. So mga kababayan, sa paggamit po natin ng 2 pirasong single antenna, maging isang single antenna, so una po niyan, kapag inilagay mo yung handle, i-check mo po yung dapat hindi po nagwiwigil para hindi po siya mahirapang kumaliwa at kumanan. Pangalawa po niyan, pag pinisil mo yan, tamang pisil na po yan na may kaunting higpit. At higit po riyan mga katiits, mga kababayan, kailangan pag hinawakan na po natin ang locator, focus na po yung ating kaisipan, aandar na yung ating utak, yung ating isip, na kung ano po yung ating ibinala, kung ano po yung gusto natin hanapin, ay dapat magturo ito pong ating 2 pirasong single antenna. So sa pamamagitan po ng paghawak at pagtaas ng ating 2 pirasong single antenna o maging 1 pirasong single antenna, dapat yan mga katiits, ito po yung pamantayan natin. Yan, ito po yung pamantayan natin, na kapag itinaas mo, sakto lang po yan na nandyan. Kapag itinaas mo po yan, dapat hindi po nakatingala yung dulo. Pero best na lagi mga katiits, tinaas na po yan, pantay po yan, so dapat tungo po ng kaunti yan. Kapag itinaas mo po yan, halimbawa po yan, wala pong direksyon niya. Kapag mataas po yung ating kuwan, babaksak po yung dine, lalo na kung hindi po balanse yung ating pagtaas. Dapat sa pagtaas po natin mga kababayan, mga katiits, pag itinaas mo po sa locator, dapat yan po ay may pundo.
may pundo po yung sa taas, titigil po yung sa taas, at hindi pag itinaas mo ng ganyan, diretso agad sa kaliwa o sa kanan, wala pong direksyon nun. So kapag itinaas mo yung mga ka-teach, yan po yung ibig sabihin, may pundo siya, nag-i-stack siya sa taas. At hihintay mo na po yan, kapag itinaas mo po yan, may pundo siya sa taas. So ilang seconds, 1 seconds, pag itinaas mo sa taas, pundo. So saka mo lang hihintayin kung saan siya babaling. Dapat sa pagtaas po natin mga ka-teach, kailangan yan po ay pantay na pantay yung atin pong locator. So hindi po dapat yan nakatagilid, dahil kapag nakatagilid po yan at nakataas ang dulo at nando po yung ating target, ganyan po yung mangyayari yan. Wala pong direksyon yan. Pag itinas po yan, wala po yan. So yung paggamit po natin mga ka-teach, mga kababayan, muli ko pa rin po ibinabahagi sa inyo na yung paraan, yung paghawak, yung focus, yung kaisipan, at higit sa lahat, kailangan mga ka-teach, mapagalo natin ito pong ating locator sa pamamagitan po ng paghawak, pagtaas, tamang pisil, at tungo na kaunti. Huwag po nakatingala, permis nyo lagi mga ka-teach, subukan nyo, itungo nyo. At pag itinaas mo yan, yung makakapagpa-stop ka po ng isang bagay na pag ganyan, hindi po agad sa kaliwa, hindi agad sa kanan, kailangan pag itinas mo, magpupundo muna siya bago nyo po yan tustusan. So ito pa rin mga ka-teach, mga kababayan, sa pamamagitan pa rin po ng ating 2 pirasong singilantina ay muli ko pong ilulukit yung pong ating 18 carats na gold. Yan, ito pa rin, kailangan ipupundo po natin yan, pundo. Ayan, hintay po natin, hindi po yung pagka itinas mo ganyan, diretso agad. Kailangan, pag itinas mo po yan, pundo. Kaya ganyan po yung paggamit natin, tutustusan natin yan. Oh. Mapapasin nyo mga ka-teach, pag itinas ko yan, napupundo yung taas, saka pa lamang siya babaling doon po sa ating target. So ganyan po yan, pagtaas, pundo. Ayan, hindi po agad pag itinas mo, agad siya kakaliwa o kanan na hindi malaman kung alin po yung kanyang direksyon, dahil sa pamamagitan po ng nakataas yung dulo natin ng antena. Kailangan talaga itutungo natin yan mga ka-teach. Tungo ng kaunti. 45 degrees po yung ating locator, hindi man tayo kasama sa 45 degrees, pero yan po ay tungo na kaunti. At sa paggamit po natin mga ka-teach, mga kababayan, at hindi man na tayo espesyal na gobyerno o naman, so kailangan pagka itinaas mo po yan, pag itinaas mo po yung locator, para kang bumabati doon sa isang taon na kakilala mo, magandang umaga ka, bumabawas ka ng ganon. So ganon din po yung paggamit natin, kailangan tutungo ka ng ito, parang nagbabawas ka dyan. Yan, pag una konti, gumapansin niyo ko, yan, hindi po ako naka-snipe. Kailangan matungo rin po kayo sa pamamagitan po ng paghawak natin ng locator. Pag ginawin po locator, mapapansin niyo sa akin, naka-curve po ako ng kaunti. So ganon po yan mga ka-teach, hindi po yung magagamit yung locator na nakagayak ka. So yan po ay dun para doon sa mga professional na gumagamit po ng locator. So para mga ka-teach, yan, ito po yung kagandahan natin na kapag 2 pirasong singilantina, so kapag malakas po yung ating magnetic field, yung ating ground, yung ating pulso, malakas na po yan. So buo na po yung ating frequency, nasa katawan na natin yan, nasa isip na po natin yan. Kapag itinaas mo, mapapansin, mas malalong mapapabilis po yung paggalaw niya. So ikukumpara po natin sa mga bago pala nagsasanay, so mas mabilis siya, lalo na kung nakataas, hindi natin malaman kung saan siya babaling. So ito pa rin mga ka-teach, mga kababayan, pag itinas pa rin po yan, pundo. Ayan, baba, taas, pundo. Ihintayin po natin yan, yung paggalaw po, yung pagpitik ng dulo ng tina, dalawa man yan, pares ko po yung tinitingnan kung saan po yan babaling. Pa rin, doon pa rin yan. So ito pa rin mga ka-teach, yan pa rin po sila tuturo. Yan. Yan pa rin siya. Ihintayin po natin yung paggalaw niya. Ayan. Ayan. Mapapansin nyo lagi nakatungo po yun ng konti mga ka-teach. Hindi po yun nakatingala pag ako gumagamit. Ayan. Dapat lagi tungo. Hindi po yan nakatingala. So ito po yung kagandahan na kapag 2 pirasong singilantina ang iyong pinusuan, kapag tinapatan mo yan, yan po ay magkukross. Yun po yung kagandahan doon.
At pwede mo po ipagharap ng tunnel o yung saradong tunnel na kahit yung may-ari ng lupa hindi nakakakita ng butas, pero makikita po natin na ang mga bato ay may mga marker ng tunnel, at lalo na't mayroong history ng lupa ay malalaman po natin sa pamamagitan ng ating bala para mahanap po natin ang entrance ng tunnel o yung saradong tunnel na yan po ay kapag isinarado talagang napaka-loaded po niyan. Ito pa rin. Yan, ganyan pa rin yan, mapapasin nyo mga katits. Napagamit ko pa rin po ng locator. So, dapat parehas po yan tungo na konti, 45 degrees. Ito po ating locator. Ito pa rin mga katits ay ating tatapatan. Kapag tinapatan ko yan, mag-cross. Hindi man natin pipigilan yan, pero talaga mag-cross po sa pamamagitan ng ating bala at sa pamamagitan ng ating locator. Kapag natapatan na po natin yan, ibig sabihin, malalaman mo na sa tamang tinatapatan mo po yung aura ng gold na kung saan siya sumisingaw. Ito pa rin mga katis, mga kabayan, yan pa rin po yan. Hihintayin po natin yan kapag tatapatan po itong ating nilulukit. Yan, so ibig sabihin niya mga katis, ayan, nagpo-cross na po yan. Yan po yung ating dalawang single antenna. Talagang magkukus po yan. So kapag isa lamang po ang aking ginamit, siya po ay iikot. So ito pa rin mga katiis, isa lang po yung ang gagamitin. So kailangan pwede po tayo dyan naka-snipe na konti. Yan, so ganyan po yan, simple-simple pamamaraan lamang. Pag itinaas tungo na konti, hihintayin po yan na kung saan po yan babaling. Yan. So kapag itinaas ko po yan, malalaman nyo, nagpupundo, nag-i-stack siya na konti. Sa pinakang pagtaas ko, nag-i-stack siya, nagpupundo siya. Hindi siya dire-diretso pa pagano, nabigla na lang. Dito. So ito pa rin, pundo. Yan. Ganun yung paggamit natin. Pero dapat, hindi po magpapabago yung pagpisil natin. Nakapokus na po yan. Para manatili po yung ground natin, yung magnetic natin, yung pulso natin. Mananatili po yung kakayap papunta po sa dulo ng tina, at sa pamamagitan po ng ating dalawang paa ay magiging ground po yan patungo po doon sa ating target. Lalo na kapag ginamitan po natin isang single antenna at tutuwangan natin, yung isa ilalagay ko sa lupa kahit napakalayong lugar yan, kapag doon lang talaga nakatuon, doon lang nakabuon po yung gold, doon din po yan tuturo. Dito pa rin mga katis, mga kababayan, yan, doon pa rin, makapansin nyo po yan tungo na konti. Kaya para hindi po yan nakatingala. Dahil kapag nakatingala po yan, hindi po yan mag-i-steady. Babagsak po yan sa kaliwa o sa kanan. Wala po tayong target kung saan po yan. Ito pa rin. Yan. At muli ko pa rin po tatapatan. Ito po ang ating target sa pamamagitan po ng isang single antenna. Kapag hawak mo pa rin mga katiis, mananatili po tayong pisil yung ating antenna. Focus po yung kaisipan. Dapat hindi pa naglalayag. Yan. So, focus na po tayo dyan. Dapat pag tinapatan na po natin dyan, hindi yung lalapit tayo tatakbo yung isip natin na malayo na mayroong ginagawa sa kabila. So, focus muna tayo dito sa ating pong target. Lalo na kapag natapatan na po natin, nalaman na po natin kung nasa po yung aura na gold. Ayan mga katis, kapag yan po ay natapatan, ang sige natin na pong yan ay kung saan po yung iikot. Ayan, sa pamamagitan po ng ating ground, ng ating pong magnetic field. Ayan na mga katis. Ayan, muli ko pong natatapatan na. Ito pong ating target. Ayan na. So mga kababayan, mga katis, ito po yung pinusuan ng ating sa katis. Mula po sa Sultan Kudarat. Isang pares na long range locator, single antenna. Ito po ay bala-bala. So yun yung pagkagandaan mga katis, na kapag tinapatan po natin ay malalaman na po natin na sa tamang tinatapatan po tayo ng aura ng gold. Ayan, umikot na po yan dahil buo po yung aking frequency, yung aking magnetic yan, nananatili po yan ng malakas dahil lagi akong gumagamit ng locator. Hinilig ko yan na ipagkaloob po sa akin yung laro ng locator. Pero hindi po ako nagpapabayad kahit na may nagpapalukit sa akin
sabot ng akin sasakyan, sabot ng akin may tutulong, wala po akong sinisingil, hindi ako nagpapabayad. So kung kaya ko lang makatis na makarting, sabot ng aking sasakyan hanggang sa inyo, ay gagawin ko yan. So mali mga kababayan, ito po yung long range locator, 2 piraso na single antenna. So ang kaasawa po nito ay alinman sa isang arometer o alinman sa isang Japanese one o Japanese arometer. Dapat lagi po may kasawa. Ito po ang ating locator, maging tripod antenna man yan, maging dowsing rod o single antenna, dapat hindi po mawawala yung isang arometer o isang Japanese one, dahil napakahalaga po niyan, lalo na kapag nagsimula ka ng maghukay. Yan po yung huhuli sa Aurora Gold na kapag nasa ilalim ka na. So mga kababayan, mga katis, muli po maraming salamat sa patuloy na nanonood po ng aking mga in-upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katis.